Ano bang pros and cons yung transition ng employment to entrepreneurship? Okay, yung pag-transition, no, from employment to entrepreneurship, let's start with the pros, no. Number one, na-mention ko na kanina, you can scale your income, no, as opposed employment, regular lang yung you have your income but it's regular, no. Ang maganda sa entrepreneurship is you can scale it, no, beyond your imagination, especially kapag nag-hit yung business mo or nag-autopilot yung business. Ano po ba yung dapat i-consider o hakbang na dapat gawin ng isang empleyado bago tuluyang pasukin ang pagnenegosyo? Yan. At least from my experience, no, number one is to grow yourself when you are employed, no. Hindi matatawaran yung when you grow yourself beyond doon sa routine na ginagawa mo sa workplace, because that's what I did, no. 5 years bago ako umalis, pinipare ko yung sarili ko. I took certifications, umattend ako ng trainings, even online trainings, no. Na-build doon yung confidence ko so that it will become easy when the time comes that you need to decide, kailangan ko nang mag-negosyo. Magandang gabi mga partners at welcome po kayo dito sa Business Natin To. Ayun. At ngayon po ay September 23, 2020. At syempre, live na live po tayo dito sa UNTV Radio La Verdad ngayong gabi. Ayun. At syempre ngayong gabi kasama ko si Partner Chris at Partner Manuel. Magandang gabi sa inyong dalawa. Yes, magandang gabi, ka-partner Randy and ka-partner Manuel. Ayan, isang maulang gabi po sa inyong lahat, and syempre sa ating mga viewers sa Facebook, ayan, sa X. Marami nating mga sumusubaybay na mga taxpayers, mga accountant. Ayan, so isang maulang gabi po sa inyong lahat. Ayun. Maulang gabi, Kapartner Chris at Kapartner Randy. Kaya ako nag-jacket talaga ako kasi hanggang dito ay nilalamig ako. At bawasan ng konting aircon kasi napakalamig sa labas. Dahil pa rin sa epekto ng bagyong Nando at sa maraming lugar sa Pilipinas ang binaha. Hanggang ngayon sa ulan na ito, maraming binabaha. Kahapon, maraming binaha na naman na lugar. Pero tuloy po ang programang Business Natin To. At of course, kasama niyo po kami. Ako po si Malval Recuenco. Nandito po si Kapartner Randy at Kapartner Chris. At live po kami sa radyo sa 1350 sa AM Band. At napapanood naman sa Facebook, sa Business Natin To On Air at sa UNTV Radio La Verdad at on YouTube naman. Sa Business Natin To sa YouTube ay UNTV News and Rescue. Magandang gabi, Kapartner Chris, Kapartner Randy. Ayun, no? Magandang gabi, Partner Manuel at Partner Chris. Ayun. At syempre, pwede kayong mag-text or tumawag sa 0997-824-9408 kung may katanungan kayo tungkol sa business. Pwede kami sumagot dyan anytime. Mas lalo kapag si Ma'am Chris ang may hawak ng cellphone. Oo. Para makarami tayo ngayong gabi. Pisa na natin unang segment natin na Biz News. Biz News. At sa ating business naman ngayong gabi, mga kapartner at kasangbahay, Bangko Sentral nagpatupad ng bagong limitasyon sa malalaking cash withdrawals para pigilan ang money laundering. May ulat si Cecil Alabata Cruz. Ipinakikita sa pinakabagong Shopper Scope 2025 report ng World Panel by Numerator, lumobo sa 75% ang may dagdag na trabaho o racket na nagsasabing nakakabawi sila sa gastusin bawat buwan, kung saan mas mataas ito kumpara noong nakaraang taon. Samantalang 14% ang nagsasabing medyo komportable sa buhay, habang 11% naman ang hirap pa ring makaagapay. Sa kabila ng mas positibong pananaw, para sa susunod na 12 buwan, nananatiling maingat ang mga consumer dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at langis. At yan ang ating balita para sa Business Natin To. Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Maraming salamat, Cecil Alabata Cruz at Kapartner Randy, Kapartner Chris.
Partner, paano na ako makakapag-withdraw? Yun nga. Sobra. Bad news yan sa inyong dalawa. Grabe na to. Hindi na kayo makakapag-withdraw ng mas mataas do. May nawi-withdraw pa ba tayong ganyan kalaking amount? More than 500,000? Yun nga. Ka-bad news po sa inyong dalawa yan, ka-partner Chris at ka-partner Randy. Pero yun nga, maganda naman ang intensyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At joke lang yun. Pag masabi na napakayaman natin. Okay, baka mautangan. Ay, ganon. O sige, mga partner, para sa mga empleyado na magbabalak magnegosyo. Yun. 25. Ito na ang inyong topic, no? So, sa next na, sa pagbabalik natin, ito ang ating topic ngayon. So, magbabalik ang inyong kasangga sa negosyo, ang Business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Mga kasangbahay, mas masaya ang umaga kapag kasama namin kayo dito sa Good Morning Kuya. Hindi lamang may init na balita at entertainment features ang aming maibabahagi sa inyo tuwing umaga. Dahil kabilang na dyan ang mabubuting gawa at pag-ibig sa kapwa. At syempre, hindi kompleto ang araw kapag hindi ka updated sa aming mga social media pages. Kaya make sure to follow, like, share, and subscribe. Upang mahanap ang aming official Facebook page, itype lamang ang @goodmorningkuya o Good Morning Kuya. I-click ang like at siguraduhin naka-follow na rin kayo. And to subscribe to our YouTube channel, itype lamang ang @goodmorningkuya and @UNTV News and Rescue. I-click ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 8:30 a.m. Just keep it light and start your day right. Kaya mga kasangbahay, samahan nyo kami lagi dito sa Good Morning, Kuya! Hindi matutumbasan na kagalakan. Naramdaman ng mga benepisyaryo ng programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan dahil sa biyayang kanilang natanggap. Thank you for the organization, sa lahat ng mga production team, and sa lahat ng bumubuo nito dahil tunay na kayo yung mga ginamit ng Panginoon para pagpalain yung mga kababayan natin dito. Marami ang naitulong. Nagpapasalamat kami sa founder ng MCGI dahil umabot dito sa amin ang ganitong gawain. Kasi God is good talaga. Yung mga ganitong events, sobrang thankful ako sa Panginoon kasi may pagpapala pa, may gamot pa, may mga ano pa. Basta masayang masaya ako sa ganito. To God be the glory. Ha? Mabubuting gawa at pagtulong sa kapwa. Hatid ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Bakit po may mga basura dun sa lugar na may nakalagay na bawal magtapon dito? Bakit may mga naninigarilyo pa rin po sa terminal ng jeep? Di po ba bawal yun sa mga pampublikong lugar? Bakit nakatayo sa MRT at basang mga matatanda? Diba dapat nakaupo po sila? Bakit po ganun? Sumisigaw tayo ng pagbabago pero sa maliliit na bagay, palpak tayo. Hindi lang dapat iasa sa gobyerno ang pagbabago, maliit man o malaki. Dapat itong magsimula sa sarili nyo. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Araw ng Lunes, nasa opisina ka, nakaharap sa computer mo, nang biglang mali. Kapag may lindol, tandaan ang mga sumusunod. Huwag mag-panic at huwag tumakbo palabas. Maging alerto. Agad dumapa at maghanap ng matibay na sisilungan at kakapitan. Huwag lumapit sa bintana, sa pintuan, sa pader at sa mga gamit na maaaring tumumba dahil sa lindol. Protektahan ang iyong ulo gamit ang mga braso, unan, libro o anumang maaaring gamiting pamproteksyon. Huwag lumabas hanggat hindi pa tapos ang lindol.
Maging handa kasangbahay. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ayun, at nagbabalik po ang programang Business Natin To. Ayun, sa mga partner natin na nakikinig po ngayon sa radyo, pwede kayo mag-text o magtanong o may mga suggestion kayo o reaction sa ating topic sa ating mobile number na 0997-824-9408. Partner Manuel. Yes, Kapartner Randy, live po tayo sa ating Facebook page sa Business Natin To on air at ganoon din sa UNTV Radyo La Verdad at sa YouTube naman sa UNTV News and Rescue, Kapartner Randy. Yes, tama ka dyan, partner, no? So, maraming makaka-relate ngayong gabi sa mga empleyado na gustong-gusto na magnegosyo. Oo. So, yan yung pag-isapan natin ngayong gabi. Para bang sila ay resign na para magnegosyo. Pero, ingat tayo. Baka naman mali ang hakbang na gagawin. Kaya maganda ay mapag-usapan ito ngayon, Kapartner Randy. Yes, tama ka dyan, partner. So, umpisa na natin ang segment na Business on Demand. Business on Demand. Ayan, marami sa ating mga kababayan ang nagtatrabaho bilang isang empleyado. Katulad ko nung unang panahon. Ngunit may mga pangarap din na gustong simulan ang pagnenegosyo. Sa katunayan, ayon sa isinagawang survey ng Okta Research for Go Negosyo, aabot sa 78% sa kanilang mga respondent ang nagnanais maging entrepreneur. Ibig sabihin, 4 sa 5 Pilipino ang nais magkaroon ng sariling negosyo kung saan nakikitaan nila na mas maraming benepisyo ang makukuha nila. Partner Manuel. That's right, Kapartner Randy. Paano nga ba ang transition ng employment to entrepreneurship? At ano-ano ang mga pros and cons nito? Ilan lang yan sa mga tanong na sasagutin sa atin ng ating panauhin ngayon gabi live via Zoom. At siya po ay isang speaker, trainer, coach, facilitator, brand ambassador, member of Maxwell Leadership Certified Team at ang founder and president ng Leadersculpt Business Solutions Incorporated and Leadersculpt Training Consultancy Services. Walang iba. Let's welcome si Mr. Alvaro Al Fabon Jr. Magandang gabi po, Sir Al. Yes, Welcome po sa Business Natin To. Magandang gabi po, Sir Andy and Sir Manuel, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Ayan, partner. Ayan si Sir Al. Marami kaming matututunan. Ako, Sir Al, ako po dati ding empleyado. So, back a decade na o 2 years. 2 years. Decades na yata. So, gusto kong malaman, Sir, kung paano po, sana matutunan ko. Marami matutunan sa inyo. Anyway, Sir, ito po ang first question ko po. Ano po ang former job ninyo, Sir? Bago ang lahat. Yes. Bago ako naging solopreneur or entrepreneur, nagtatrabaho ako sa government, isang local government operations officer ng DILG. So, nung nasa DILG po ako, ang ginagawa po namin, nagkakapacitate po kami ng local officials, ng local functionaries o yung mga empleyado ng local government units like cities and municipalities. And then we also do monitoring and evaluation ng mga projects ng government. But prior to joining DILG, nag-work po ako sa academe and then nag-work po ako sa mall, sa mall industry as a human resource practitioner and marketing. And then, first work ko po was call center. Aba, medyo matagal-tagal pala siya, Kapartner Randy, si Sir Al naging empleyado. Mga ilang taon yun, kung iyan na natin, i-add po natin lahat. Ilang taon po lahat kayong naging employer, Sir Al?
siguro around 21 years. Pero yung sa government po, was 15 years. Matagal-tagal, kapartner Randy. Yes, matagal ko pong na-realize that I needed to transition Oo. from employment to entrepreneurship. Sir, ito ang question ko. Anong na-inspire kayo para i-leave yung job niyo at mag-start ng negosyo na lang? Kasi po nung nag-work pa po ako, na-expose po ako sa multi-level marketing, and then na-expose ako sa retail businesses. And then I realized hindi ko pwedeng i-scale yung salary sa employment. But in business, pwede ko siyang i-scale. So pwedeng 2x, 5x, 10x, no? Yun yung way to scale. Yeah. So that inspired me to finally do. But nag-prepare ako bago ako nag-transition from employment to entrepreneurship. Yeah. At nasa puso niyo na po ba talaga or passion niyo na talaga ang mag-business o magkaroon ng isang company someday, tapos o kaya ito po'y parang evolve na lang habang nag-work kayo as employee, nag-evolve na lang na parang ito na, gusto ko talaga magkaroon ng sarili kong negosyo. Sir Al. Yes, I think yung as we grow, it's either we hear positive feedback or negative feedback, and we know the stories of yung kwento ng mga businesses. No, some businesses will flourish, some businesses will thrive, some businesses fail. No, yun yung reality, and yung stories na yun, it's either we feed it to ourselves as a faith or as a doubt. No? Dalawa lang yung consequence. Dalawang beliefs lang yung mangyayari. Either maniniwala tayo na kapag nagnegosyo tayo magiging successful, o maniniwala tayo na yung business natin mag-fail. But I choose to keep that faith. No? Na kapag umalis ako, madami pang opportunities, and there's hindi lang isa yung tatahakin. No? May nagsasabi na pwede kang mag-diversify. Pero merong mga school of thoughts na nagsasabi na you focus on one, scale it before diversifying. So sa akin, nabuo yung paniniwala because I was fascinated with what I do, and then in the process, I learned to master it. Because passion is not just passion. No? May nagsabi na the formula for passion is basically fascination and mastery. No? Para maging passionate ka dun sa isang bagay na ginagawa mo. And that's what I did nung nag-work pa ako. And later on I realized kapag magbi-business ka na, hindi kailangang nasa iyo yung expertise, because you can also be pwedeng ikaw yung nagsusupport for another person to deliver the service or the product to the people. So I think that fascination and mastery led to that passion na I can do things beyond what I'm currently doing. Meron pa akong kayang gawin outside of the 8 to 5 grind na yun. So yes, it's a mix of fascination and mastery, which really turned into passion. And then yes, nag-evolve siya in a way because yung pagbubuo naman ng negosyo is not something na inherent sa atin. We learn it in the process. Natututunan siya, and in everything that we do, whether we go to speaking, whether we go into virtual assistants, whether we go into funnel hacking or creating funnels for business owners, natututunan siya. Alright. Ayun. Alright. Ito sir, ano ba ang pros and cons yung transition ng employment to entrepreneurship? Okay, yung pag-transition from employment to entrepreneurship, let's start with the pros. Number one, na-mention ko na kanina, you can scale your income. As opposed employment, regular lang you have your income, but it's regular. Ang maganda sa entrepreneurship is you can scale it beyond your imagination, especially kapag nag-hit yung business mo or nag-autopilot yung business. Number two, I think pinaka-importante sa akin is yung ability to manage my own time. Yeah. I don't have to seek the permission of somebody else for a break, for a travel that I want, and then I have the time to spend it with people who are close to my heart.
No, meron akong time na yon. Because when you're working, nakatali ka sa work more than 8 hours because you need to travel to your work and then you need to travel back home. So that's exceeding the 8 hour time. And then I think yung calm and peaceful days, no? I think that for me is non-negotiable. No, yung slow yung mornings ko, na-enjoy ko siya. I have time to enjoy the food that I want, no, kung ano yung mga bagay na gusto kong and then the potential to hire people, no, that instead of me getting my salary, it's me transforming people's lives through the salaries that I provide, no, coming from the business. Now, yun yung glam ng entrepreneurship. But of course, merong challenges, no? And one is the business challenge, no? There will be harvesting season, but there will always be planting season na wala kang harvest. And for me, I was prepared for it. Prepare ko yung sarili ko for a long haul, no? Hindi pwedeng nagplant ako and then walang harvest and then I'm going to stop na, no? But I have friends who left employment, went to entrepreneurship, and then bumalik ulit sa employment. And when I ask them, ang sagot lang nila, it's a different season of our lives. And I guess that's true, no? When you leave the employment and you go to entrepreneurship and then you go back to employment, ibang season lang. It's a different season, and that's understandable. Entrepreneurship is one model of earning revenue. Employment is also another model, and so walang mali whether you go back to employment again, and that's part of the flow of life. No? Sabi mo Yes, sir. Sir Al, kanina sabi mo talaga 15 years ba yun na employed kayo or more than 15 years? Sa sobrang haba na yon, nagkaroon ba kayo ng parang doubt sa sarili nyo na baka ito magka-problema o hindi ako mag-succeed kapag pumasok na ako sa pagdinegosyo at iiwan ko na ang employment? Honestly, that happened, no? I think yung pag-doubt or pag-fear is an affirmation na tao lang ako, no? And yes, it kicked in. But I think I leaned in more on the faith na kaya ko na siya, no? So yun yung confident na ako na whatever happens, merong other avenues that I can support myself, no? Na hindi lang isang negosyo yung pwedeng buksan, no? And that I think nung nag-business na ako, I realized as a business owner, as an entrepreneurship, meron kang mga pintong bubuksan at meron kang mga pintong isasara. And that's the reality of doing business, no? So yes, merong doubt. As yung sinimulan ko kanina, no, yung pinaniwalaan ko yung faith ko doon sa business owners who succeed in their own businesses, because yun yung reality, no? But I think it should never stop you from pursuing the things that you want, no? If you really want to go into business. Yon, kapartner Randy. Ayun. Sir, ano ba yung mga naging challenges mo nung nag-transition ka from employment to entrepreneur? I think one challenge is that there will be good days and there will be lean days, no? But I think when you have scaled, kayang sagutin nung revenue mo yung lean days. That's one thing, no? And the challenge, so you keep a pipeline of client because you need to look for people who are willing to pay, no? And for you as a business owner na makakita ng mga people who are willing to pay, you need to add value to them, no? Kailangan the amount that they're paying you would really add value to them. Otherwise, it's just a single transaction, no? So challenge yung building a pipeline, ensuring na meron kang tuloy na client, no? So yun yung unang challenge. Second, na mention ko na kanina, may mga pinto kang bubuksan, may mga pinto kang isasara, no? And I realized later on, hindi kailangang aggressive yung pagbukas because some people will open opportunities for you, no? It's not always looking for opportunities, but sometimes you have to open the door and some people would open the door for you, no? Recently, I went to Malaysia and then may nakita akong isang product that is
that will contribute to sustainable development. No? And I was able to talk to the executive director. And when I asked kung paano siya dadalhin sa Pilipinas, tinuro niya ako sa isang point person dito sa Philippines. And then, pinuntahan ko siya. No? And then, I did not offer anything. No? Sinabi ko lang na, can I help you market? And then I started marketing, kinonect ko siya sa decision makers. And then he realized, may opportunities sa akin. And what he offered me is yung buong opisina niya. No, I wasn't actively looking for an office, pero sabi niya, Al, whatever you need, you can use my office. Whatever you need, you can use our time. So yun yung pwede mong buksan, no? You can open doors, you can close doors. And that's what business is all about. You can focus on one business na pwede mong scale, or you can diversify into other businesses. And take note, this particular business does not require me to put in any initial cash outlay. All I have to do is to connect him to decision makers. So yun yung pwedeng gawin, no? Kaya ang sabi nila, your network is your net worth, because you really don't know who you will bump into, kung sino yung magpo-provide ng opportunity. Hindi maiwasan. Yes, Sir Al, hindi talaga maiiwasan na masabi mo na yung pagiging employee mo ay may malaking tulong talaga ito para ma-hone ka or mabuo ka bilang isang negosyante. Pero anong masasabi mo na meron ba talagang naitulong yung pagiging empleyado mo sa pagiging entrepreneur? The straightforward answer is yes. I think yung employment ko is nakatulong siya na i-build yung confidence ko. No, I wouldn't be where I am right now had it not been for that experience. So palaging doon ang gagaling. No? We're always thankful for the experience that I had, no, nung nasa private sector ako, nasa academe, and then nung nasa government. No, I wouldn't be, because right now the people that I reach out to are people that I've met along the way, no? Yun pa rin, yung the same connections pa rin, dun pa rin ako nagsisimula. So yes, the answer is yung employment ko have been helpful to me. Nice. Yun, kapartner Randy. Ang ganda ng mga simula pa lang, introduction pa lang kapartner Randy, pero parang nasa climax na tayo. Oo nga, tama ka dyan, partner. Eto, bago tayo mag-gap, sir, base sa inyong experience, mas enjoy ba ang pagiging negosyante o pagiging empleyado? Teka lang, sir, wag mo munang sagutin yan. Yan yung hand question natin for tonight. So, magbabalik muna ang kasanggal niyo sa negosyo, business natin to. Business natin to. Business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Dahil ang UNTV ay may advokasiyang tulong muna bago balita. Handa kaming mag-abot ng kamay sa nangangailangan. Sa panahon na kailangan ninyo ng rescue, maaari ninyong tawagan ang 911 UNTV. Handa kaming tumulong sa inyo. Ito ay sa pangunguna ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. Handa kaming tumulong sa inyo. Dial 911 UNTV. Nasaan ka kaya kapag biglang yumanig ang lupa? Handa ka ba kapag ito ay tumama? Ang lindol ay biglaan. Ang araw at oras ng pagtama nito ay hindi mo malalaman. Upang makapaghanda sa ganitong uri ng kalamidad, makinig sa mga balita ukol sa lindol, makilahok at seryosohin ang mga earthquake drill. Alamin ang mga dapat ihanda bago ang lindol. Ipasuri sa mga otoridad kung ang inyong tahanan o opisina ay earthquake ready. Higit sa lahat, ihanda ang sarili. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Palagi kong ibinibilin sa aking mga anak na wag makikipag-usap sa mga taong hindi nila kilala. Pero bakit sa social media, pumapayag tayong makipag-usap sa mga taong pareho ninyong hindi kilala? Kapag sa social media lang, walang banta? O mas malala pa? Ituro natin sa ating mga anak ang tamang paggamit ng teknolohiya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio.
Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Business natin to. Alas 7:44 na ng gabi, kasangbahay, ito pa rin ang business natin to. Live pa rin po kami napapakinggan sa UNTV Radyo La Verdad 1350, live din on Facebook sa UNTV Radyo La Verdad at sa business natin to on air. At on YouTube naman sa UNTV News and Rescue at kayo po kasama nyo. Ako po si Manuel Recuenco, ka-partner Cres, magandang gabi muli sa'yo. Yes, magandang gabi ka-partner Manuel. Ayan. So, ang ganda ng talakayan a while ago. And may tanong lang po ako, Sir Sir Al, ano? Ay, hindi. May dapat siya sagutin. Oo, may parang may iniwang tanong si ka-partner Randy kanina na sasagutin ni Sir Al. At kasama pa rin natin siya, Miss ka-partner Cres, ang founder ng Leader Scout Training Consultancy Services. Let's welcome again sa ating second part ng program, Mr. Al Fabon. Sir Al? Yes, magandang gabi, no? Based po sa tinanong sa akin kanina, no? Mas na-enjoy ko ba yung pagninegosyo, yung pagiging empleyado? I think yung best way to answer that is that yung experience has its own season or share na ina-enjoy ko siya, no? Masaya yung employment because I get to know people who became close to me, no? Ibang experience one. And then ibang experience naman ngayong may businesses, no? I get the opportunity to talk to people na business owners as well. But I think na mas na-enjoy ko siya ngayon in the sense na meron akong time, no, para dun sa hindi ako magmamadali every morning. Yun yung unang na-enjoy ko, no. Hindi ako nanira-rush because may hahabulin akong time for me to check in. And that's one thing that I enjoy. Well, nung nasa employment ako, I would open opportunities for myself. I would like to be inside the room, no. I had the opportunity to meet John Maxwell, Tony Robbins, Jess Cole, no? And being inside the room, no, because I would spend for those, because training for me is an investment, no. Learning, picking the minds of other people who are greater than me, no, who succeeded, no, ahead of me. It's one way sa akin yun para mas lalo din akong mag-grow. And I had the opportunity to prepare myself, no, even when I was an employee, and na-enjoy ko siya. But now, mas na-enjoy ko siya because nagagamit ko siya in my business. As opposed dati, I go back to work. So different yung level of business. Yes. At sa parang tingin ko, ka-partner Cres, no, sa experience ni Sir Al, hindi na siya mahirapang humawak ng employee kasi yun na rin siya dati naging employee siya for so many years at ngayong hahawak na siya ng mga tao ay hindi na alam niya kung ano yung anong pakiramdam na nasa sapatos ng isang employee. At ka-partner Cres, go ahead, alam ko may katanungan ka. Ayun, Sir Al, magandang gabi ulit. Ano po ba yung dapat i-consider o hakbang na dapat gawin ng isang empleyado bago tuluyang pasukin ang pagnenegosyo? Yan. At least from my experience, no, number one is to grow yourself while you are employed, no. Hindi matatawaran yung when you grow yourself beyond doon sa routine na ginagawa mo sa workplace, because that's what I did, no. 5 years bago ako umalis, pinipare ko yung sarili ko. I took certifications, umattend ako ng trainings, even online trainings, no? Na-build doon yung confidence ko so that it will become easy when the time comes that you need to decide, kailangan ko nang mag-negosyo. No? So that's one. Number two, be a better person and a good person. No? Walang kapalit yon because you attract people who behave like you, no? And if you're not that good person, if you don't have a good character, you will attract the same. So that's the second thing. Third, the revenue will follow. No, yung revenue, your income will follow if you become an asset. No, and when we say asset ka because you are creative. No, asset ka because you build better relationships. Asset ka because you have a good character. And one thing when you become a business, no, I remember Rory Vaden, sinabi niya to, sabi niya, if you have a problem with your revenue, you probably have a problem with your reputation. And yung reputation yun, nakaroot yun doon sa mga bagay na mahalaga sa'yo.
your character, no? Doon siya nanggagaling, naka-root siya doon, no? Next, don't be afraid to reboot, no? Don't be afraid to start a new life, no? May mga taong nagsimula late na sa age nila, no? Kung bata ka pa, then you have a bright future. But whatever you want to start, the best time to start is now, kung hindi kahapon, no? So then probably yes. Meron po kasi, Sir Al, dito sa tanong ni Kapartner Chris, kung kailan kung parang i-consider mo na ready ka na sa pagnenegosyo. Meron kasi, nare-realize nila medyo umiidad na sila, merong 50 or 40 plus, 60 habang ginagawa nila ang trabaho bilang mga empleyado. So, masasabi bang yung pagtanda bilang empleyado ay hindi pa rin huli ang lahat kung gusto mo talagang pasukin ng negosyo? Yes, because hindi naman ibig sabihin ng when you become an entrepreneur, you don't have to start from a big initial cash outlay. Hindi kailangan eh. You know the stories of successful people in the Philippines na nagsimula bilang insurance agent, no? Sa insurance, when you become an insurance agent, wala ka namang puhunan eh. Ang puhunan mo is to talk to people, to call them. And that's one way, no? So, and that's rebooting, no? But kailangan lang maging handa ka because, say, you're introvert and you want to go into sales, into selling, kailangan i-reboot mo yung sarili mo, kailangan i-prepare mo yung sarili mo because this will take a different competency. It will take a different you, no? So, kailangan mag-level up ka from the you 1.0 to you 2.0. So, yun. If you want to enter a business that would require parang malaking capital, then you have to make sure na mahaba yung PC mo, no? So there is really no barrier if your why is strong. As sabi ni John Maxwell, if you know your why, then you know your way, no? So kung alam mo kung anong gusto mong gawin, you will find a way, no? So ganun yung pagnenegosyo. All right. Yes, salamat at Kapartner Chris, go ahead. Yes, Sir Al. Ano po ba yung mga resources at support system ang maaaring makatulong sa isang empleyado na sisimulan pa lang ang kanilang negosyo? Yun. Yeah, I think I'm very consistent. You have to start with yourself because usually ang pagtingin natin sa suporta are people who are out there, no? Resources na kaya nating abutin. But the greatest resource that you have is yourself. No? You make a decision kung magde-decide ka na ititigil mo yung negosyo, it was you. No? So it has to start with yourself. Kailangan naniniwala ka doon sa sarili mo at naniniwala ka doon sa bagay na gusto mong dalhin sa merkado, no, doon sa market. Now we have to realize hindi lahat ng bagay na magaling ka kakagatin ng market. So you also have to look at the needs of the market, no? Ano ba yung problem ng market na kailangan ma-solve mo, no? And it starts with you. Number 2, you probably need a mentor. Right? You need a mentor to help launch your business. Kami in Maxwell Leadership, meron kaming mentorship call. So we have the opportunity to talk to our mentors, no? But if you cannot find a mentor, then you probably can listen to them. Now, hindi kailangan two-way palagi. You start listening to them and then pick their minds, no? Ano yung natutunan mo at isabuhay mo yung natutunan natin from them, because hindi nakikita natin yung outcome ng mga business owners, but we have to realize yung bawat outcome na yon merong pinagdaanan, and we have to also look at that, no, not just at the outcome, but we also look at the pains ng struggle, and you need to listen to their stories. Oh yes, para sa akin na talaga napakahirap magpumili ng mentor na magtuturo sa iyo kung ano ba ang tama sa pagsisimula ng negosyo, lalo hindi ka pa nagkakaroon ng negosyo ever since kasi nabuhay ka at nagtrabaho bilang empleyado. Ngayon, sir, bilang
huling advice mo po para sa ating mga listener na gustong simulan ng negosyo na ngayon ay empleyado, paano ba pipili ng mentor para maturuan ka kung paano ang tamang hakbang sa pagnenegosyo, at i-add nyo na rin po ang inyong mga iba pang advice para sa ating mga magpupursue sa entrepreneurship, Sir Al. Thank you po. Yes. If you want to look for a mentor, you have to make sure na yung mentor mo has really produced the outcome. No, that mentor who has produced the outcome in an ethical manner. No, kasi kapag hindi siya ethical, hindi rin siya sustainable. No, maraming kwento na kumita ng X, no, X millions, pero hindi siya na-sustain. So you need to look for a mentor who's staying, no, doon sa game na yon ng matagal, no, because these are people who have proven themselves na kahit ano yung hamon na pinagdaanan, they continue to bounce back. So that's one. Number two, the mentor is willing to share, no, not just the outcome but yung lahat ng paniniwala niya, because mentorship is the mentor gives you kung ano yung natutunan niya, not just in the business but in life as well. And we want to make sure that we are all rounded, no, successful in business, successful yung religious life, successful in family life, no. Hindi nasusukat yung success ng business by just the numbers, no, yung bottom line ng business. It can also reflect yung relationship natin. At kung successful yung business, kailangan successful din tayo in several areas of our lives. Alright, salamat. At yes, Kapartner Chris. Sir Al, may mga gusto niyo ba kayong i-promote na mga events, or saan po kayo kaya pwede namin makontak if ever po na may mga gustong magpa-consult or about interested dun sa inyo pong profession? Yes. Meron pa akong Facebook page, that's Alpha Buwan, no? That's Alpha Lima, Foxtrot Alpha, Bravo Oscar November. And then this October po, magsusponsor po ako ng Global Youth Initiative or GYI. Ito po ay isang event na ino-offer ng Maxwell Leadership all around the world, no. Nagsusponsor po kami without fee. Ang ina-accommodate po namin ay mga bata. Wow. And then we want them to prepare for leadership positions in the future. So you just send me a message if you want, no. Pwede pong school, pwede pong churches, no. Pwede pong corporations, no, or organizations na gusto nating tipunin yung mga bata, no, and allow them, no, to have an experience of what leadership is all about, and help them develop that leadership within them. Alright. At napakarami natin natutuhan, Kapartner Chris, ng ating mga listener. At ayaw mo nating matigil ang interview dahil napakaraming wisdom, kaalaman na isinishare si Sir Al. Pero magpapaalam na kami, Sir Al. Maraming salamat. Nakasama natin Alvaro Al Fabon Jr., isang speaker, trainer, coach, facilitator, brand ambassador, member of Maxwell Leadership Certified Team, at founder din, of course, and president of LeaderSculpt Business Solutions Incorporated and LeaderSculpt Training Consultancy Services, Sir Al Fabon Jr. Maraming salamat, sir, for finding time para dito. Maraming salamat, Sir Manuel, Sir Randy, and Miss Chris. Yun. Kapartner Chris, talagang mapapasimula ka ng negosyo kapag ganun ang naririnig mo mga kaalaman sa ating guest, Kapartner Chris. Yes, parang nakarelate ako masyado dun sa diniscuss ni Sir Al. Ganyan din po ako na nag-uumpisa. Opo, di ba? Kaya Ano ba yan? Kapartner Randy, at siguro marami ka nagsisimulang negosyo talaga. Ay, marami na ako nasimula. Dapat pala isa ka sa nagsalita doon. Anyway, nakaka-relate din ako sa kanyang mga sinabi dahil lahat tayo nang galing dyan, actually. At yung pagiging empleyado, wag i-smallin yun para sa akin, kasi diyan ka natuto kung paano makipag-usap sa mga katrabaho, diyan na-develop yung pagiging empleyado mo, maging maayos na makisama hanggang sa na-realize mo, pwede na ako magnegosyo. So, pag mahawak ka na ng empleyado, alam mo kung ano ang nasa kalagayan bilang employee, Kapartner Chris at Kapartner Randy. Yes, at dyan kami nag-umpisa ni Kapartner Randy. At matagal din po kayo doon, Kapartner Chris, Kapartner Randy. Ilang taon po? Yes. Before, matagal din, dekada. Dekada, oo. Dekada rin. So, din eh. After isang dekada lang naman, Wow. na-realize ko na
kailangan kong mag-move on. And yun ang parang naging ano din sa akin hindi habang buhay, may employer. Kailangan din, tama yung sinabi ni Sir Al hawak mo yung oras mo. Pwede ka na rin pumasok ng late. Kasi hawak mo na yung oras At mo. pwede rin pumasok na napakaaga ng alas 6. But then, syempre, ako as of now, pumapasok pa rin ako ng maaga para makope ko pa rin lahat yung aking mga obligation sa clients, sa ating mga yung mga deadlines natin. So, yun. Ayun. At yan ang napakagandang, parang nag-masteral na kayo sa pagiging employee. At kapartner Randy, Oo, tama ka dyan, partner. Actually, nakakapagod sa akin medyo mukhang isa't kalahating dekada din ako naging empleyado. Kasi high school pa lang ako nagtatrabaho na ako. Wow. Imagine, di ba? Third year, fourth year nagtatrabaho na ako. Mas lalo college, morning ako nagtatrabaho, evening ako nag-aaral. Imagine mo. ganong katindi ang pinagdaanan, kaya masasabi natin successful ang ating makasama ngayon. At kapartner Randy, kapartner Chris, susunod na ang ating next program. Maraming salamat. At kapartner Randy, kapartner Chris, buybay na tayo. Maraming salamat na kasama natin si Algel Lozano sa ating technical and si Shelo Cotelio ng ating EP. Ayun, maraming salamat partner Manuel at partner Chris. Gusto ko magpasalamat sa lahat mga nakinig po ngayong gabi, at syempre gusto ko magpasalamat kay Kuya Daniel Lezon, kay Ma'am Manuel Toy. Sa lahat po, maraming salamat po. Wow. Ayun, so out na tayo mga partner. So sa negosyo walang imposible, dahil sa negosyo ay kaya natin. Dahil business natin to. Paalam. Paalam. Thursday.